Okay, dito sa video na to, we're going to capture both trend and seasonality using regression analysis. Okay, so let us open our data set. Okay, now we have already applied the Holt-Winters method. Okay, with this data set. But let us, to be sure, no, let us create a scatter plot and let us see whether there really is a seasonality, no, and a trend. Okay, so insert. Okay, so there is, in order to see more of the seasonal changes, seasonal pattern, so I'm going to modify, our axis a little bit. So let us set the minimum to say, for example, 250. And yan, okay. Kita na ba? Hindi pa no. Okay ko, kita na. Huh? So for okay, kita na siguro, no. Okay. Expand na lang natin tong ano. Ayan, okay. Ayan. Saglit. Alam ko na. Para mas kita natin. Ayan. Hindi eh. Alam ko na. Lagyan natin ng line. Okay. Ayan, para kita natin yung ano. Tanggalin ko yung ano. Siguro mas maganda kung tatanggalin ko yung marker. Okay, so marker options, none. Ayan, so kikita lang natin yung lines connecting the actual data points. Okay. So ayan. So kitang-kita meron tayong upward trend. So, sige nga, tingnan nyo, may upward trend Okay? And also, merong seasonality. So, kitang-kita dun sa chart natin. So, kitang-kita natin. So, ibig sabihin, kung meron tayong linear trend, so itong time series natin ay merong ganitong meron siyang ganitong component sa model niya. Linear, may upward trend. So meron tayong ganyan plus something else that will capture seasonality. Okay, seasonality. Okay, now this beta sub 0 plus beta 1, beta sub 1t, this captures the linear trend. Okay, the linear trend. Now, of course, if you think that this linear trend is not really linear but quadratic, no? But quadratic, you can add no? If this is quadratic, if you have a quadratic trend, no? Plus seasonality,
Get? Okay, you can simply add a t squared, a quadratic term, a second degree term. Okay, then plus your seasonality expressions, no? Oh. Okay? So, this can capture a quadratic trend. Okay? But I think, okay, for my data set, no, there is really no quadratic trend. This is a straight line going upward. No? It just so happened that this has seasonality. So, yan, no? So, tuwid na tuwid yung pagtaas. So, meron tayong linear trend, no? Now, anyway, kung gusto nyo, quadratic trend, pwede rin naman, nakaka-capture din naman ng quadratic trend, no? Ang lahat ng linear trends. Okay, kasi mas in general, no, yung quadratic trend, no? Pero for the purpose of our discussion dito sa example na to, no, I'm going to use a linear trend. Okay? I'm going to model the linear trend in this time series. Okay? So kung linear trend, wala nang problema eh. Meron na tayong t. Okay, dun sa ating predictor, no? So y is equals to beta sub o plus beta sub 1, then ano? Ayan. So times t. So instead of x, 'di ba? Ayan, kung x ang variable mo, kaso yun nga time. Okay? Liitan nga natin tong plus, nakakalito. Napapagkamalang letter T, ayan. Okay? So ito yung model natin kapag ito yung model natin kapag hindi pa kasama. Ano? So ito ay not yet has seasonality. Wala pang seasonality na part nung model natin. Ano? Now, tingnan nyo kung anong mangyayari kapag hindi natin nilagyan ng seasonality na part, no? Na expression yung ating model. Okay, so ibig sabihin isa lang ang predictor natin. Okay, so tingnan natin Tingnan natin yung magiging forecast. Okay. So, mag-regression analysis tayo. Okay. Excel na ang gamitin natin. Pwede naman. Okay. So, sige So, saan na yun? Data analysis. Total, simple lang naman yung natin. Yung gagawing regression analysis. No, iisa lang yung predictor, yung T. Okay. So, regression. Okay. So, ang input Y range, o din yung natin, dependent variable, ito. So, yung Y. Okay, input X range. Sige, yung X variables, yung predictors, di itong time T. Itong T, yung time index. Okay, ayan. Enter. So, saan natin ilalagay? So, dito na rin mismo. So, output range. Dito, pansamantala. No? Buburahin din naman natin eh. So, ayan. So, sige dyan. Okay, click OK. Sige, ayan. So, ito yung resulta ng regression analysis. So, ito yung model natin. Kitang-kita. Ayan. So, ayan. So, ang Y natin,
Sige. Asan yung ano? Ito. Intercept ay di 318.238 plus sige. Next. Ito yung coefficient ng time index ng T. Ayan. So ayan oh. Huh? So ito yung formula natin, ano. And then since y naman yung kina-calculate, tawagin na lang nating f, forecast. Forecast value for y. Ay di yun yung f natin na nakasanayan. Dito yung f. Okay? Natin. So is equals to 318.23. Actually, pwede nyong gamitin yung cell mismo. Ano? Dun sa Excel. Kaya lang, buburahin ko rin siya mamaya eh. Tsagain ko na lang na i-punch yung resulta ng regression na analysis. So, times T, 2.03, so times T. Ayan, okay. Ayan, so, pwede ko nang paramihin itong, yung y sub T hat. Ibig sabihin, forecasted, predicted. So, ayan. Okay. So, yan. Ang model natin, iisang predictor, yung time T lang, hindi quadratic, Okay. So, simpleng linear regression, walang seasonality na component. Hindi natin kinapture yung seasonality. Now, tingnan nyo magiging itsura ng forecast, Okay, sige. Delete ko na tong resulta ng regression. Okay. So, ngayon, tingnan nyo, isasama natin dito sa graph natin yung forecasted na values. Okay, siguro mas maganda kung lagyan natin ng legend. Okay, sige, i-add natin na itong forecasted na value. So, same time indexes or indices. Pero ito, ang ipaplat natin this time ay itong yan, yung forecasted. Okay? Ayan. Tingnan nyo. Ano? Di natural, medyo kasi nga hindi na-capture yung na-capture lang natin yung trend. Yung seasonality hindi natin na-capture. No? Saglit nga, lagyan natin to ng anong ang tawag doon? Lalagyan ko ng chart element, legend. Ayan. Sa bottom. Okay. Tapos ito. Ba't ganun? Pangit ng ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Sige. So, tingnan nyo So, wala pag pinorcast mo yan, in-extend natin yung forecast dun sa walang data, hindi nyo pwedeng gamitin, walang silbi. No? So, pag i-extend pa natin yan, yung forecast, kasi dapat ang
kahit yung forecasted na values natin, dapat gumaganyan eh. Oh. Okay, may seasonality eh. Okay? So, ganito. So, gagamit pa rin tayo ng regression model. Okay? So far, ito yung regression model natin. So, y is equals to, ito, nagamit na natin, di ba? Merong t, hindi tayo naglagay nito. Hindi tayo naglagay ng second degree na time. Time index. Hindi quadratic yung hindi naman quadratic yung trend eh. Walang quadratic trend. Kaya lang, may seasonality. So, okay. So, hindi tayo naglagay nitong quadratic. Okay. So, ano kaya yung idadagdag natin na mga predictors para ma-capture yung seasonality? Para itong forecast natin, ito, sa halip na straight line, ganun din, tumataas, bumababa rin, tumataas, bumababa. Okay? No? So, ano kayang idadagdag natin? Ang gagawin natin is, tingnan nyo ang talagang data natin, merong month at saka year. Merong month at saka year. No? I-hide ko tong year, Kasi nagsasabi naman kung tumataas or bumababa ay yung month. Okay? So, hide natin yung year. Okay. So, ganito. Ipapasok natin itong month as another predictor. Yung month as another predictor. Okay. Kumbaga, parang ganito ang mangyayari, Ito yung model natin. So, ang naka-capture nitong nasa unahan nitong model natin ay ito yung linear trend naka-capture niya. Okay. So, kailangan nating ma-capture yung seasonality. So, ang mangyayari, seasonality. So, ang mangyayari, parang maglalagay ka ng another predictor na merong coefficient. Okay? So, ganyan ang magiging model natin. Meron kang predictor. Ipapasok mo yung month as a predictor. Okay? Now, pag gagawin natin yan, may problema tayo. No? Kasi sa linear regression, dapat yung mga variables natin, ayan, yung t, dapat yan numbers. Talagang pwede kang mag-perform ng arithmetic operations. Kaso itong month, ay tingnan nyo, yan ay nominal level, categorical nominal. So, ang technique dyan, sa regression analysis, kasi nasanay tayo na na automatic nang ginagawa ng software itong ituturo ko sa inyo ngayon, Okay? Automatic na tong ginagawa ng software, kapag ka nominal, yung mga predictors. Sinasabi nyo lang na factors, pero may ginagawa ang Minitab, ang Jamovi, ang SPSS, kapag yung predictor is so if predictor is nominal, ayan, kapag nominal yung level nung predictor, may ginagawa, so ang ginagawa ng mga softwares, okay, nagki-create ng dummy variables, introduce dummy variables.
Dummy variables. So, para ma-explain ko, magbibigay ako ng illustration kung ano yung dummy variables. Okay? So, ganito Magsimula tayo sa yung kokonti lang muna yung ano kaya magsimula tayo na ano ba yung dalawa lang ang levels? O sige, yung sex na variable. Okay? O sige. So ang variable natin ay natin. Kapag sex, ano? So ganito ang encoding natin, ano? Okay. Sex is equals to 0. Pwedeng ito yung magsabi ng female. Tapos sex is equals to 1. Yan yung magsasabi ng male. Yan yung magi-indicate ng male. Ano? Okay. Now, paano kung halimbawa religion. Halimbawa religion. Paano natin i-encode yung religion na may 3 levels? Halimbawa, 3 levels, Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Born Again. Hindi, sige, apati na natin. Ano pa? Ano yung Muslim? Hindi, ano ba? Ano na lang, Church of Jesus Christ. Ayan. Sige, 3 3 yung levels. Meron tayong 4 levels. Okay? Kapag ka ganyan, mag-aano tayo n is equals to number of possible values, number of levels. In this case, in this example, n is equals to ilan? 1, 2, 3, 4. 4. Okay? So, we introduce n minus 1 dummy variables. Okay? And then, paano natin i-encode? Yang RC, INC, BA, CJC na mga religions. Paano natin yan i-encode? Okay? So, ganito ang mangyayari. Yung dummy variables, di pangalanan nyo na lang na siguro R1, R2, at saka R3. So, yan. Ano yan? Mga variables na numeric. Ang values niyan ay either 0 or 1. Okay? So, ganito. Pwede mong i-encode na itong Roman Catholic ay 0, 0, 0. Okay? Ang Iglesia ni Cristo ay pwede mong i-encode na 1, 0, 0. Okay? Okay. Kapag yung person ay born again, ay di pwede mong i-encode na 0, 1, 0. And then finally, kapag Church of Jesus Christ, okay, 0, 0, 1. No? So, kunyari, itong person number 1 ay si Juan. Tapos, person number 2 ay si Pedro. Person number 3 ay si Maria. No? Okay? So, bukod pa sa sex, bukod pa sa halimbawa, sex ay sige, si Juan ay 1, 1, si Maria ay 0, si Ana ay si Ana ay di 0. Okay. Ay di pwede ka pang magkaroon ng additional na variable, age. So, halimbawa si Juan ay 23,
Pedro ay 19, Maria ay 20, si Ana ay 17. Ayan, ganyan. No? So, tingnan nyo, si Juan, paano mo nasabing isa siyang Roman Catholic? Kasi, itong kombinasyon ng mga values ng dummy variables natin na pinangalan ng R1, R2, at saka R3 ay, 0, 0, 0. So, si Juan ay isang Roman Catholic. Okay? Si Ana, 0, 0, 1. Okay, yung combination ng values nung R1, R2, R3 natin ng mga dummy variables. Okay? So, yun ang magsasabi na si Ana ay Church of Jesus Christ. Okay? So, dummy coding. Topic yan sa So, this is just one way. So, this is just one way of coding. This is just one way, one method of coding. Okay, so ganyan. No? Merong iba, pwedeng negative, ganun. Okay? So, nasa sa inyo 'yon. Okay? Sige, practice pa. Practice pa. No? Sige. So, halimbawa, meron tayong variable na section, no? Halimbawa, Psych 3A. BS Psychology, Psych 3B. Psych 3C, no? Okay. So, tatlo ang levels, no? Pag dalawa lang ang levels, walang problema eh. Pwede mo i-encode as 0, 1 lang yun eh. Okay. So, 3 levels. No? So, need dummy variables. Dummy variables. Okay? So if only two levels, no need for dummy variables. So, ganyan, no? Just encode as, simply encode as 0 or 1. Ganun lang, kaso, pagka more than 2 levels na, kailangan mo nang mag-dummy variables. Okay. So, ayan, tatlo yung levels natin. So paano mo i-encode yan? So, paano natin i-encode yan? So, ganito. Sige, mag-imbento ulit tayo ng mga pangalan. Si Juan, si Pedro, si Ana, si Maria. Okay? Sige, sige, ito yung sinasabi ko. Kapag dalawa lang yung possible na values ng nominal variable, gaya ng, sex, biological, no, hindi gender, ang gender, maraming levels yon. So, ang sex ay, si Juan ay 1, 1, Maria, female, so 0, okay. So, age, kunyari, 19, 23, 20, 21. Okay. Sige. Paano mo masasabihin na si Juan ay BS Psychology 3A? Ay di dapat, okay, meron tayong tingnan nyo meron tayong n is equals to 3 levels. So, ilang dummy variables ang kailangan mo? Ilang dummy variables? N minus 1 is equals to 2 dummy variables. Okay, tawagin na lang natin na S1 at saka S2. Tapos, kapag ka Psych 3A, kapag BS Psychology 3A, i-encode nyo yun as 0, 0.
Ayan, oh. So, ibig sabihin, si Juan de la Cruz ay BS Psychology, 3A. Okay? O, sige. Halimbawa, si Pedro, paano mo sasabihin siya ay, BS Psychology 2B? O, di ganyan. Okay? O. So, si Ana, paano mo sasabihin, BS Psychology 3C? So, Section C siya, ay di, ayan. O, si Maria, halimbawa, Section A ulit siya. Section A, o di 0, 0. So, ganyan. And then some other variables. Diba? Okay? Now, itong mga pangalan ng variables, nasa sa inyo yan. No? Pwede nga pwedeng gusto nyo, gawin nyo, mas malinaw to. Ito ay S2 ang pangalan nitong dummy variable na to ay di section B, tas ito ay S3 section C. Para pag nakatapat yung 1 dito sa S2, ibig sabihin section B siya, second section. O pag nakatapat itong 1, pag ang value ng S3 ay 1, ay di section, yung third section siya ay di section C. Okay? So, pwede. Diba? Okay, ay kapag parehong 0, 0, ibig sabihin hindi siya second section, hindi siya third section. So hindi siya section B, hindi siya section C. Hindi malamang section A siya. So ganyan ang coding, kapag more than 2 levels yung ating dummy variable. Okay? So ganito gagawin natin, i-apply natin dito sa time series data natin. Okay? So, dadagdagan natin to ng predictor. Okay? So, ang gusto nating mangyari kanina, yung gusto nating mangyari nung simula, dagdagan ito ng seasonal, parang seasonal part, itong ating model, Okay? Or expression para makapture yung seasonal part. Ang gusto natin kanina, ganito beta sub 3 times month. Ang problema nga, itong month, nominal na, meron pang ilan? 12 levels. Okay? So, kailangan natin ng, ilang variables. So, we need 12 minus 1 ay di 11 dummy variables. So, kailangan natin ng 11 dummy variables. Okay? So, ganun. So, kuha nyo? O di, sige, gawin natin. Ha? Okay na. Purahin natin itong model. Okay. So, magdadagdag tayo ng 11. Ang dami. Paano kayang magandang gawin dito? Ay di wala nang silbi itong forecast natin. I-delete ko na. Delete na natin. Okay, so wala nang silbi yung forecast, dapat siguro paglapit-lapitin na class ganito ililipat ko tong time t dito sa kanan. Kasi gusto nitong Excel magkakalapit yung mga natin yung mga predictors pag magre-regression analysis tayo, Okay. Tapos ganito, yung M2, yan yung magsasabi kung pag may 1 sa M2, ibig sabihin, February yun. Pagka wala naman, edi ibang month yon. So, M2, M3. So, ito yung mga
Ito yung 11 dummy variables natin. So, 11 yan, ha? 11 yan. Yung dummy variables na yan. Okay? Paliitin nga natin. So, 11 yan. Saglit. Ah, 4. Yan. Okay, bilangin nyo, ha? Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 dummy variables. Kasi yung month, yung buwan, merong 12 levels. So, 12 minus 1 equals 11. So, 11 dummy variables. Okay. So, pag lahat yan, zeros, o gaya dito. Ibig sabihin, January yung buwan. O, tingnan, maghanap tayo ng January. Ito. Ayan, o. So, 0, 0, 0. Ayan, o. 0, 0, 0, 0. Diba? O. Okay. Kapag February, ay di yung M2 ay 1, and then the rest, 0. Okay. Kapag March, ay di ang 1 mo ay yung M3 na dummy variable. Kuha nyo? Okay. O, ay di, sige, siguro, fill up pa natin to ng, saglit ha. Lagyan ko lahat to ng 0. Pansamantala. Tapos, sige, kapag April, 1 yung M4. May, Oops. Ito, balik sa 0. 1, 1, 1. Kapag December, M12. Tama ba? M12 ang 1. Kapag December, ang M12 ay 1. So, okay. Ayun. Tama. Then, balik ka sa January. So, balik sa lahat ay zeros. Okay? Oh, and then, sige, teknikan nyo na lang. Paulit-ulit na lang yan. Yan. Check nga natin. December, yun man. Okay, so paulit-ulit na lang, So, copy na lang natin. So, mula January hanggang December. Copy. Okay, paste values. I-paste natin yung values. I-paste yung values. Saglit 0 ang January. Okay. Yan. Okay, itong sobra, i-delete na lang natin to. Okay, so ayan. So yan. So meron tayong 11 dummy variables. No? Ayan. Okay. Ba't ganun? Ayan. Okay. So magre-regression analysis tayo. Okay. So tingnan nyo, class, ganito na magiging model natin. Okay. So, ganito na magiging model natin. So, y is equals to, sige, paano natin makaka-capture nga yung trend? So, ayan. So, ito yung pang-capture ng linear trend. Okay, tapos, paano yung pang-capture ng ng seasonality? Hindi pwedeng ganito, di ba? Hindi pwede yan. Okay? Ang mangyayari niyan, yung month, ay di, ang mangyayari is, meron kang M2. M2 yung pangalan ng natin dummy variable. M3. Beta sub 4. M4. So, naging ganyan na model natin. Mahaba. Kasi may
M12. Ayan. So ganyan na. Okay, naging ganyan yung model natin. Okay. O, lagyan natin nung kung model to, andun yung error term. Yung random error. Okay? So ayan, ganyan ang model natin. Ang haba oh. Okay. So ipapasok lang natin as predictors yung mga dummy variables na ayan oh, yung mga dummy na yan, oh, yung mga dummy. Ano, yung mga dummy variables natin, ano? Naging numeric na. Numeric. So tinatabla na sila ng arithmetic operations gaya ng multiplication, di ba? So from nominal, anong nominal? Ay di yan yung non-numeric na predictor, no? Ayan. So naging numeric dummy variables. Okay? So, game, mag-regression analysis tayo. So, paano kaya? Ganito So, data analysis, regression. Okay, regression. Ang input natin ay yung y. O, ito pa rin, yung y. So, hindi, mali. Parang saglit nga. Hindi, tama. Input y range eh. Pag sinabing y range, yun yung dependent. No, yung dependent variable natin. Okay, and then, input x range. Okay? Ay di, ito yung, kaya nga tinan nyo klasa, pinaglapit-lapit ko kasi yan ang gusto ng Excel eh. Hindi katulad nung Jamovi or nung Minitab, ano. Pinaglapit-lapit ko yung mga predictors. Ayan, okay na. So, naselect ko na. Enter. Okay, so output range. Saan kaya natin ilagay? Dito? Ayan, dyan. Sige. Diyan na lang sa tabihan yung resulta ng regression analysis. Okay, ayan. So, kung mapapansin nyo, merong coefficient sa t. Hindi, may intercept. Yun yung constant. Tapos, ilang coefficients? 1, 2, 3, o 12. Edi 13. No? So, merong tayong intercept at saka 13. 13 coefficients. So, tingnan nyo. So, yung intercept. Tapos, ito yung para sa time, ito yung beta sub 0. Ito yung para sa time t. Ito yung para sa M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12. Okay? So, ganun. Okay. So, kung nyo, kung i-compare nyo yan sa model, tingnan nyo. Ano nga ang model natin? Sulat ko Ang model natin ay ito yung model natin. Y is equals to beta c sub 0 plus beta sub 1 t plus beta sub 2 m2 plus dot. O tingnan nyo, ito yan yung beta sub 0. Okay? Huwag nyo? Tapos, ito naman para sa unang variable, yan yung coefficient ng t. Yan yung beta sub 1. Okay? Tapos itong negative 18.6928, yan yung beta sub 2. And so on and so forth. Okay? Ay di, andali. Sige, iyan na natin. Mag-forecast na tayo. I-forecast natin. Mag-forecast tayo. Ito, hindi ko buburahin to kasi gagamitin ko yung cell mismo. No, para hindi ako mahirapan.
Ito mismo, itong cell, ano to, cell S19, S20, S21, S22, ano. So, gamitin natin mismo yung cell na yan para makapag-compute ng forecast values. Okay? Sige. So, yung Y natin, yun yung F. Okay, sige. Natin So, this is equal to beta sub 0. Nasaan ang beta sub 0? Ito. Okay. Plus. Okay, plus yung coefficient ng time t. Ito, 2.01421 times t. Ito, times t. Okay, plus coefficient ng M2. Ito yon, negative 18.6928 times M2. Ayan. Okay. Plus okay, negative 2.48 coefficient ng M3. Okay, sige tutuloy-tuloy ko na. Ng M4 plus coefficient ng M5 plus coefficient ng M6 plus coefficient ng M7 plus coefficient ng M8 plus coefficient ng M9 plus times coefficient ng M10 plus coefficient ng plus itong panghuling coefficient siya ng M12. Okay, pe-press ko yung enter. Yan, may forecast na ako dun sa unang row. Problema natin, yung mga formulas, itong mga intercepts, yung mga intercepts coefficients, hindi naman lumilipat yan ng lugar eh. Basta ko to i-duplicate, mali yan. Convert natin sa absolute na address, yung may dollar sign. Okay, so F4, 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 para ma-convert sa absolute address. Dapat pala kanina ko pa ginawa yan. F4, F4. Ayan, so address. Ayan, pwede ko nang hatakin yan. Pwede na nating duplicates. Ayan. Okay. Now, pwede nyo itong i-extend, yung forecast, no? Pero hindi naman pinapagawa sa atin. So, hindi ko i-extend. Hindi ako magfo-forecast ng future values. Okay? So, hindi ako magfo-forecast ng future values. Okay, ayan. So, meron na tayong forecast, no? Kaya lang, ginamit natin yung cells na, hindi ko pwedeng, burahin tong resulta nitong regression analysis, So, ganito. Okay. Ito, pwede nating i-hide itong dummy variables. Yung mga dummy months. I-hide nga natin. Ito siguro, i-hide natin to resulta ng regression. Okay. Ayan, okay. Hide pa. Sige. So, ganito gagawin natin, Kanina, ang pangit nung natin, nung forecast line. Yung forecast line natin kanina, tuwid na tuwid. Ganon. Pangit, no? Okay. So,
So this time titingnan natin kung kung ang forecast line natin ay na-capture yung seasonality. Gumaganon-ganon na rin, tumataas bumababa, no? So may trend na siya, no, yung forecast natin, ha. At the same time, may seasonality pa. Okay, sige. So edit ko tong chart. Okay, yung forecast. Y values natin. Tingnan natin, ha. Okay. Brace yourselves. Ayun, tingnan nyo, gara, ang gara. Nasanay akong pula, ayoko nung orange yung gusto ko ay red. Yan. Okay, so tingnan nyo, ang gara, ang lapit nung forecast lines natin dun sa actual na data. No? So, ayan. Paano nyo makakapture ang seasonality? No? So, ipinasok natin yung nominal na variable. Ito, as predictor. Gaya nito, itong month. Nominal yan. Merong ilang levels. 12 levels. 12 buwan. No? Kaya lang, hindi pwedeng basta-basta ipasok as predictor. No, kasi magko-compute tayo, no. Although kapag gumamit kayo ng Jamovi, pwede. Pasok mo lang siya as a factor, pwede 'yon. Kaya lang magka-calculate tayo ng forecasted na values. So nag-introduce tayo ng dummy variables and then ayun, natutunan niyo kung paano mag-code. Mag-encode yung mga levels, yung mga values ng ating nominal na variables. Okay? Now, may natutunan kayo, merong mga mali ang ginagawa, may mga statistician na nagpipiling na statistician. Nagpipiling statistician, ito, piling statistician. Okay, halimbawa, religion. Ang religion nila ay, meron kang 4 levels na religion. Ang ginagawa ba naman ay, hindi niya ipinapasok yung religion as a factor. Hindi rin siya nagdadami variable. Ang ginagawa niya, ang religion, ini-encode niya as 0, 1, 2, 3. Tama nga, meron kang 4 levels. Pero mali yan, Kumbaga, itong nominal, i-convert mo sa numeric or interval. Or interval or even ratio. Or even ratio scale. No, so ito lang, ganoon. So sablay na sablay, Okay, so ayan, ngayon diyan sa example na yan, kita nyo, hindi pala ganoon. Kapag more than 2 levels pala, yung ating nominal variable, hindi pala ganun kasimple na i-code mo as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pala ganoon. No? Okay? So, with that, may natutunan kayo? Okay, paano gumamit ng regression analysis? Okay, para makapag-forecast. Okay? Okay? So, itong time series data natin, may trend na, going upward, and then meron pang seasonality. So, pinagsama lang natin yung pang-capture ng trend at saka ng seasonality. So, ayan. Pwede nyo nang i-extend yan. No? Anong ibig kong sabihin? Kung gusto nyo i-extend yung forecast, pwede kayong mag-forecast ng future values o di extend nyo. Sige. Saglit. Pag i-extend nyo to, dapat i-extend nyo rin yung month. Okay, saglit. So, i-extend natin yung month. Okay, saglit. Future values. Ito, January.
Ayan, itong time, extend natin yung time. Actually, sige. Total, regression based naman yung model natin, ano? So, ulit nga, ano natin, ito, copyhin. Ayan. Ayun, nakakatuwa, ano? So, ayan. So, in-extend natin. O, sige, extend din natin yung forecast. O, ayan. So, dito sa time period na to, wala na tayong ano eh. Wala na tayong data. Ayan, o, dyan, o. Nagpo-forecast na tayo ng future values. Ito yung forecasted natin na future values. Okay. O, sige, update natin itong chart. O, tingnan nyo. Edit natin yung forecast. Ang X natin ay, sige. Hindi. Ang X natin ay, hindi, tama. Ito. So, wala na tayong data hanggang 1, 2, 2. Okay. Ito, forecast natin. Sige, sagad. So, tingnan nyo. Ayan, o. Diba, o? Tingnan nyo yung ating chart. Okay? Tingnan nyo yung chart, o. Okay? Oh. Okay? So, kahit wala ka ng actual na data, kahit wala ka ng actual na data, hanggang doon lang yung actual na blue lines. Tingnan nyo yung ating forecast, tumataas, bumababa pa rin. May seasonality pa rin, no? So, nakakatuwa. Okay? So, with that, good day.